Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan, isang mapagpalang hapon sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan hapon na tayo nag-repair ngayon mga kabutingting at andito lang tayo sa sa bahay. Dahil kanina ay kumuha muna ako ng panggatong. Tapos bali itong motor na ito ay nabili ko lang kahapon sa junk shop. At ilalagay natin ito sa stand pan. Yung upload ko na motor ang nagiging problema, sunog yan. Tatapo na sa may-ari, kaya hiningi ko. Kaya makikita nyo wala ng motor. At yan naman yung aking kinuhang panggatong, hindi ko pa napagputol-putol. Ako ay mag-vlog muna dahil wala akong pang-upload. Yan, bali ang brand nito mga kabutingting ay Asahi. Yan, nabili ko lang ito sa junk shop. Buo naman ang motor, kaya naisipan kong gawing stand pan. Ito ay wall pan ito nakakabit at 18 inches yung kanyang ilisi. Yan 18 inches. Bali, lilipat ko ito sa 12 inches dahil mayroon ding naghanap sa akin ng electric fan dito lang din sa kapitbahay. So, kaya naisipan kong ibahagi sa inyo ito para sa mga bagong napadpad o sa mga bagong baguhan pa lang na nagsisimula. Yan kung paano ito pagaganahin or i-assemble lahat. Una ay wirings ko lang ito mga kabutingting. Yan, tinanggal ko na yung mga tornilyo para ito ay ma-wirings ko. Bali, itong motor na ito, ililipat ko dito sa, yan dito. Yan, pang-Asahi ito na housing din. Kaso, hindi ganun kakapal yung kanyang stator. Ito kasi ay pang makapal ito dahil 18 inches yung kanyang LC. Yan, disclaimer lang pala mga kabutingting. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. Bali ito ay iwa-wirings ko to ulit mga kabutingting. Ito ay ginawa na rin. Hindi ko rin alam kung ako ang gumawa. Basta ginawa na ito. Yan kung makikita nyo ay naka-bypass na. Pero chinik ko naman na ang motor nito ay walang problema. Kaso matigas. Matigas. Yan, tanggalin natin itong dalawa pang tornilyo dito sa gearbox. Kaso matigas. Nako, sel-sel ang mangyari nito. Ayan wala ng tali. Ayan ang iingatan pag wala ng tali. Delikado kasi baka maputol yan. Yan, sel-silin lang natin itong dalawang tornilyo sa gearbox para lumuwag. Medyo matumal dito sa amin ngayon. Medyo matumal, tag-ulan pati. Kahapon short video lang yung aking na-upload dahil yun yung aking buhay na mano kahapon. Kaso inabutan naman ako ng ulan. Naka-idlip nga ako doon sa inanuhan ko, sinilungan ko. Dahil matagal tumila yung ulan ng kagwang. Dahil yung gagawin natin ito, yung pinaka-stator tsaka yung rotor nito ay lilipat natin dito sa kabilang housing. Tsaka kung makikita nyo, grabing kalawang na yung yung kanyang tawag nyan. Ito, pati itong shafting. Mukha yatang mahirapan sinting nitong kagwang para yatang tatama yata yung pinaka-rotor dito sa yan ang babantayan nyo kung tansyahin nyo yung pinaka-rotor nya kung tatama ba dito sa windings dahil pag tinamaan yan, naku wala na. Dali para hindi ito magkaputol-putol. Iwa-wirings ko na lang ito ulit. Bali madali lang man ang pag-wirings dyan. Kung anong kulay yung nakakabit na hibla dyan, doon nyo rin ikabit. Para hindi na kayo nahirapan. Nako, mahirap nga. Yan, pukpukin natin ito ng martilyo. Ayan. Pukpukin natin. Ayan. Tapos dandahan lang, baka magkaputol-putol yung hibla. Napakakapal nitong rewind na ito mga kabutingting. Dahil ito ay ang ilisi niya pang 18 inches. Grabing kalawang na yung pinaka rotor niya. Siguro na uulan-ulanan ito. Dali ito ay ating pagpagaan muna. Sana ma-repair natin ito. Pambigas-bigas lang ito mga kabutingting. Sa panahon ngayon na tag-ulan, medyo mahirap ang hanap buhay ko pag mga ganitong tag-ulan.
Yan, bali lilihain ko lang muna ito, yung kalawang dito sa loob ng stator, pati itong rotor niya. Yan, lilihain ko rin, tapos tatanggalin ko yung shafting dahil itong rotor na ito ililipat ko dito. Yan, dahil hindi yan siya magkaparehas, kaya yung rotor nito na original, ito ang ating gagamitin. So lilihain ko muna, tatanggalin ko yon at hindi ko na ipakita. So yan, bali ito na yung pinaka rotor niya. Yan, naliha ko na yan. Tapos niliha ko na rin dito. Ang pagliha nito, kailangan lang na iwasan yung pag maliha itong kanyang winding, mga kabutingting, dahil pag naliha nyo yan, wala na. Pwede yan mag-i-spark pagka umaandar. So ang sunod natin gagawin nito ay excuse me, bali wirings natin ito, mga kabutingting. Bibigyan ko lang kayo ng halimbawa dahil hindi ko na ipapakita yung pag-wirings nito para hindi ganon humaba yung video natin. Ang pag-wirings nito, halimbawa, yung itong kulay green, dali ha, tanggalin muna natin ito nakabalot. Ayan, halimbawa itong kulay green na ito, ay yung hibla dyan na nakakabit sa kulay green, dyan mo lang din yan susunod. Pero kung halimbawa naman tawag niyan, magkabaliktad. Halimbawa itong green, itong hibla na nakakabit sa kulay green, maikabit mo lang dito sa puti or sa dilaw, ay wala namang magiging problema. Ang lagi mo lang tandaan, yung common ay yun ang hindi pwedeng maikabit dito sa speed or sa 1, 2, 3. Ang common nito ay kulay gray. Tapos number 1 nito ay itong kulay green. Tapos number 2 naman ito kulay dilaw. Tapos number 3 ay kulay puti. Ayan o, nakaano na yan. Number 1, number 2, number 3. So, bali wirings ko lang ito, hindi ko na ipakita. So ayan, bali na wirings ko na siya, mga kabutingting. Tapos bali dilagyan ko na rin siya ng kapasitor na 2UF dahil pag mga ganitong kakapal ang kanyang stator ay 2UF po yan pag mga ganyan. Tapos sasapinan ko to ng spaghetti in case na pumutok yung mga dugtungan dito, hindi madadama yung kanyang winding. Yan yung purpose nito kung bakit nilalagyan ko siya ng spaghetti. Yan, tapos yan, ito ay ating itatali sa cable tie. Yan. Ganon din dito. Lagyan din natin ito ng cable tie. Kulay asol tong aking ginamit na cable tie dahil naubos na yung cable tie na kulay puti ko. Ayan. Tapos kalas-kalasin natin ito. Bali ang motor nito, mga kabutingting, ay wala na. Kinalakal ko na. Kinalakal ko yung mga mga tanso ko, pero kakaunti lang, 1 kilo lang mahigit. Dahil kalimitan sa mga nare-repair ko ay nabubuo ko naman. Maliban sa mga sunog, yun lang ang mga hindi ko nabubuo. Kaya kinalakal ko na dahil matumal dito sa amin ngayon. Alaya, ito yating linisan. At ito nga palang kapasitor nito ay yan, lumubo din. Ito yung nag-voice over lang ako na sinabi ko na sunog yung pinakamotor. Yung despan lang ang na-repair ko noon na Hanabishi dun sa Barangay Rizal. Pagano na natin. Ito maayos ang bushing nito, mga kabutingting. Ipapakita ko sa inyo mamaya na maayos ang bushing nito. Yan, tanggalin natin itong pinaka-tornilyo nya. Ayan. Dali, kukunin ko pala yung tinanggal ko dyan na wire. Ayan, ito. Yan, kung makikita nyo. Ayan, sunog. Pumutok kasi ito, mga kabutingting. Ito ay may fuse pa yata ito, pero hindi ko lang tinignan kung buo pa ba ang fuse nito. Pero wag na natin anuhin yan. Dito na tayo sa ating ginagawa. Haba lang yung video natin. Tanggalin muna natin itong mga tornilyo. Tapos lilihain natin yung shafting para paghugot natin ay hindi masisira yung bushing. Tapos tanggalin muna natin ito, kanyang C-clip. Tapos lihain natin. Ayoko sana ito ibahagi kaso wala akong upload kahapon. Short video lang yung aking upload. Saka hapon na nga lang din ako wala nga na sa oras. Nakatulog kasi ako pagkuha ko ng panggatong. Sa sobrang pagod. Kaya hapon ko na ito tuloy na
Bali, na-repair. Bigas-bigas lang ito mga kabuting-ting. Tanggalin natin itong mga spacer dahil tatanggalin natin yung stator. Kasi ito yung ating gagamitin na rotor. Ayan. So, tanggalin natin ito. Mayroon naman akong DIY na para mabilis. Kaso lupa itong pinaganuhan ko. Madilim kasi sa loob ng bahay. Hindi maganda yung panahon dito sa amin, maulan. Ayan, manipis ito. Ayan o, napakalaki ng agwat. Tapos magpapalit din tayo ng swing arm mamaya dahil ano, dali, kuha tayo ng DIY. Makapal kasi ito. Ayan to. Ayan, dali, ilagay muna natin. Ayan, dito tayo sa pag nagpukpo kayo, mas maganda kung magpukpo kayo dito sa pinakalikod. Nako, lumob. Ano na sa lupa. So ito ay ating pukpukin lang. Uy, malambot. Kamatis. Hindi man lang pinahirapan. Ayan o, malambot. Ayan, malambot. Kung mga ganyan mga kabuting-ting, gagawin natin ay pukpukin natin ito sa gitna. Ayan, bali pukpukin natin sa gitna. Kung malambot pa rin, susugat-sugatan natin yung shafting mamaya. Naku, hindi maganda. Ito na lang natin pukpukin. Maluwag yung niya, shafting. Pagka pukpukin, dumiretso lang. Dali ha. Hindi pala kita yung ginagawa. Mahirap pagka, ayan, mukhang, ayun, matigas na. Ayan, pukpukin natin. Ayun. Okay. Matigas. Sumubra yata. Dali. Bali, pukpukin ko muna ito mga kabuting-ting. Tumigas ang kagwang. So, ayan na. Naayos ko na mga kabuting-ting. So, ngayon ay lalagay na natin tong C-clip dito. Yan. Tapos, lagay natin itong washer or spacer. Dali ha. Wala na yung isa. Tumalon yata kaninang kagwang. Ako, durog na. Ayan. Lagyan natin ng washer. Itong isa lang muna. O yung pinakamalipis yung nilagay ko. Mamaya ay wala na rin tayong mahila niyan. Dali ha. Lagyan natin ito ng langis. Yung kanyang foam dito. Ayan. Ganon din dito sa kabila. Lagyan din natin. Tumaayos pa ang nito, bushing. Sinilip ko na bushing nito. Itong itim na ito, yan lang groove yan. Sa baga natuyuan lang ng langis. Langis yan. Ayan. Bali, lagyan natin ito ng langis. Ganon din dito sa kabila. So, symbol natin. Buta na yata tayo ng ulan ng kagwang ah. Butan tayo ng ulan. Oy. Mula na mga kabuting-ting. Kamatis na. Natapos tong video na ito. Ayan. Salpak natin ito. Ayan. Okay. Dali ha. Ayan, tapos tingnan natin. Nako, malaki. Malaki yung nahihila natin. Dali ha. Magdadagdag tayo ng spacer nito. Dahil malaki yung nahihila ko. Bali, dadagdag tayo ng washer. Uy, kagwang naiwan. Naiwan yung washer. Dali ha, kuha tayo ng washer. Lilipat tayo ng lilipat tayo ng pwesto dahil ulan. Yan, bali pumasok tayo sa loob mga kabuting-ting dahil umulan bigla. Kagmatis.
Bali gagawin natin ito ay maglalagay tayo nito ng langis bago natin isalpak. Tapos lalagyan ko rin ito ng washer. Dali ha. Gawa tayo ng washer. Ayan, itong washer na ito. Mali itong aking bahay. Lagyan natin ng spacer. Ayan. Tapos salpak natin. Pag salpak nito, kailangan nyo lang na ingatan yung pinaka-winding niya na hindi tatama yung pinaka-rotor para hindi magasgasan. So ito yung ating ilalagay. Biglang umulan ng kagwang. Maganda panahon talaga dito sa amin. Ayan, pukpukin lang natin ito. Tapos tignan natin kung mayroon tayong mahihila. Ayan, mayroon no. So ibig sabihin okay na yan. So ito tornilyo ko lang itong pinakamotor niya at hindi ko na ipakita. Ayan, bali natornilyo ko na yung pinakamotor niya. So sunod natin gagawin ay tatanggalin muna natin itong tornilyo sa swing arm dahil papalitan natin ito ng swing arm dahil yung swing arm nito maiksi. Tiyak ito ay maglagatak ito mga kabutingting. Bali yung pinaka swing arm nito ay nandito naman. Kunin ko lang. So ito yung pinaka swing arm niya. So ito ay ating tanggalin lang yung tornilyo. Magkasya ba kaya ito dito? Tiyak ay hindi. Pero dito kaya ako hindi rin. Kamatis. Mukhang wala tayong magagawa. Ayan, maghanap muna ako ng iba pang swing arm mga kabutingting dahil hindi ito magkasya dito. Sa pinaka ito maliit kasi yung butas. Ito kasi sa original ay malaki. Kailangan kasi yan na mayroong kanal niyan para pag nag-swing ay maganda. Ayan, meron ako ditong nahanap na swing arm. So tignan lang natin kung ito ba'y halos magkaparehas. Kung makikita nyo, halos magkaparehas. So ang gagawin natin ay pahabain natin. Ibibend lang natin ito na humaba siya. Ayan. Tignan natin kung humaba ba siya. Ayos lang natin ito. Ayan. Ayan, humaba na. Baka nasobrahan naman sa paghaba nito. Baka nasobrahan sa paghaba. Pero ibibend na lang natin yan mamaya kung nasobrahan. Pwede naman itong ganito lang. Dali na. Ganyan natin. Tapos gaganyan natin ito. Ayan, konti na lang ang diferensya pero mas mahaba pa rin ito. So ito yung ating kabit na dito. Ayan, tornilyo lang natin ito. Dali, hindi ko na ipakita yung pagtornilyo. Ayan, bali na tornilyo ko na yung pinaka swing arm nya. So ang sunod nating gagawin, lagyan muna natin ito ng C-clip. Hapon na. Wala na tong edit mga kabutingting. Pasensya na kayo. Ayan, okay. Pre-wheel na pre-wheel. Pre-wheel na pre-wheel. Pero ang pag-swing nito, magsiswing ba itong kagwang na ito? Dahil masyadong mataas ito. Nalaman natin yan mamaya. Madali naman ibibend yan dahil malambot lang. So, wirings natin ito mga kabutingting. Bali, tanggalin ko muna yung 4 na tornilyo. So, ayan na. Natanggal ko na. Tapos ito, tanggalin natin itong isang tornilyo. Yan, tanggalin. Ay, hindi pala itong. Bakit ito ang kagwang? Balik natin. Kamali ako. Sorry. Yan, ito pala ang tanggalin natin. Ay. Lagay lang natin yung tornilyo dyan. Tapos, luwagan lang natin ito. Ayan. Yan, pasensya na kayo. Medyo madalian ito. Pag video na ito dahil kailangan kong mag-upload mga kabutingting dahil wala tayong sasahurin ito. Kailangan ko ng sahod dahil tawag yan. Bago natin ito i-wirings ay ipapasok muna natin ito sa dito. Basa sa ulan, no? Kamatis. Para hindi tayo magtanggal kabit. Pero puputulan ko ito dahil masyadong mahaba itong wire na ito. Ayan, kahit mga dito siguro ay pwede na. Putulan natin. Ayan, balatan lang natin ito. May wirings natin. Ayan.
pasok muna natin ito. Saka naman tumigil ang ulan sa pumasok na akong kagwang talaga. Ayan, tapos lalagyan ko lang ito ng soldering lead, itong tatlo na ito, maliban dito. Ayan, bali nalagyan ko na siya ng soldering lead. So ang number 1 ito ay kulay green, so ilagay natin dito sa bandang kanan. Pag nakaharap ka sa switch, ilagay lang natin yan dyan. Hinang natin. Mahirapan pang hinang kagwang ah. Ayun, lumusaw din. Tapos ito naman yung number 2, kulay dilaw. Yan, pagka bumili kayo ng ganito, tapos lalo na kung sa mga baguhan pa lang, hindi nyo kabisado yung pag-wirings nito, tandaan nyo na lang. Madali lang naman ito dahil ilang wire lang naman, kaya madaling tandaan. Basta ang importante lang naman ito, ang common ay nasa tama. Ito yung common, kulay gray. So ilagay natin dito sa isang linya sa power cord. Bali ito ay nakarekta na mga kabutingting. At pasintabi nga pala sa bagong napadpad dito sa aking munting channel, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung yung aking pamamaraan ay kung gagayahin nyo, yan nasa inyo na po yun. Ayos lang natin itong kanyang wire, ipit natin dito. Magkamali pa yata ako ah. Ilagay lang natin yan dyan. Ayan. Tapos ito, iayos lang natin yan. O, kahit mamaya na, tornilyo muna natin ito. Ayan. Mayroon ng bibili nito mga kabutingting dyan lang sa kapitbahay ko. Bali nakabili na ng isa sa akin yon. Nag-order pa sa akin ng isa. Para sa kanya ito. Kung gagana. Hindi ito gagana. Pero buo naman ang motor nito. Dali ha. Saan kaya iayos natin ito? Ayan. Kahit ganyan lang. So tatakpan ko lang ito mga kabutingting. At itornilyo. So ayan. Bali natornilyo ko na siya. So ito'y ating tignan kung iikot na ba ito. Ayan, saksak ko lang ito itong power cord. Tapos talian lang natin ito ng kuha tayong panali, wire lang. So ayan, bali ito yung ating itatali dito para makita nyo lang na iikot na ba yan. Ayan. Tapos saksak ko lang yung power cord dito sa aking extension. Ayan, tapos pihitin lang natin sa number 1. Makikita nyo naman yan kung ayan ay iikot na. Ayan, iikot na. Mabilis ito mga kabutingting. Dahil yung nilagay ko ring capacitor ay okay na okay. Bago yon. So, gagawin natin ito sa sunod. Tornilyo muna natin yung swing arm kung ito ba ay magsuswing. Ako. Dali ha, ayos lang natin ito. Ayan. Ito naman kahit hindi pantay yung pag-swing nito mga kabutingting ay walang magiging problema. Ang importante lang nito ay maayos yung pagka-swing niya. Hindi siya maglagatak. Dahil stand pa naman ito. Kaya walang problema. Gaganyan lang muna natin. Ayan. Tapos switch ko lang dito sa number 1. Tingnan nyo kung ayan ba yung mag-swing. Hindi ba siya maglagatak. Oops. Ayan, mukhang maganda ito mga kabutingting. Nagsiswing din siya. Ayan o. Okay na okay. So, siswing, ayos. At mukhang pantay rin yung pagkaswing niya. Tornilyo natin itong kapasitor. So, ang ilalagay ko lang dito na kapasitor, LC ay 16 lang. Kahit 18 ito, pwede naman. Tapos malapad lang yung aking gagamitin. Para yatang gumanit siya mga kabutingting kagwang. Bakit kaya? Andali ha. Bukin natin. O, ayan. Okay na. So,
Bali, kakabit ko lang ito. Nakita nyo naman na gumagana na. So, hindi ko na siguro ipakita yung pagkasimbol. Dahil, bali, ayan, ay ilalagay ko pa sa stand niya. Dahil kinalas-kalas ko kasi ito dahil mahirap isakay sa bus. Pag hindi kalas-kalasin. So, ayan, bali, nasimbol ko na mga kabuting-ting. Blow din yung nilagay ko na LC. So, ngayon ay testing na natin. Hindi ko pa naman yan tinesting. Bali, saksak natin itong power cord. Pero kita nyo naman kanina na gumagana na. So lagay natin sa number 1. Ayan. May pambigas-bigas na tayo nito mga kabuting-ting. Binta ko nito ay 500 lang. Dahil nabintahan ko na rin siya ng 500. Hanggang ngayon naman ay buhay na buhay pa. Matagal na rin yon mga kabuting-ting. Yung nabili niya sa akin. Kaso wala pa yung bibili nito. Dahil nagbinta pa ng isda siguro yon. So lagay natin sa number 2. Ayan. Malakas ito mga kabuting-ting dahil yung LC nito talaga nito ay pang 18 inches. Tapos banana type. Ayan o. Panang aso. So ito ay okay na. Ayan, update ko na rin kayo sa aking munting bahay. Hindi ko pa nalagyan ng bubong dahil wala pang budget. Mag-iipon pa ako nito mga kabuting-ting. Baka sa sunod na taon pa siguro ito mga bubungan. Medyo malaki-laki din kasi ang gagastusin. So ayan. Try muna natin itong steady. Ayan, na-steady rin. So, ito ay okay na mga kabuting-ting. So, ayan. Dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito. Araw ng Huwebes na yata ngayon. Or Merkulis. Hindi ko na malaman kung anong araw ngayon. Ayan. Kung mayroon kayo ditong natutunan, baka pwede pong palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So, okay na. So, ayan, ako'y mag-iwan na po sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye-bye na po.